Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw nito ang ipapakita ko po sa inyong trabaho kung paano po natin ginawa itong tulugan po ng mga helper. Ito po siya. Ayan. Double deck po siya. Bali, 4 na tao po ang pwede pong matulog po dito. So kung ano po yung kulay ng ating pinto, siya din po yung kulay ng ating kama. Naway panoorin po niyo hanggang sa dulo para po makita po niyo ng step by step kung paano po natin ito ginawa. Ang pinakauna po natin ginawa dito mga boss ay niliha po muna natin. Ang gamit po nating liha dito ay number 100. So kailangan po nating lihain ito dahil siyempre magaspang po yung kahoy para pagka i-blitz po natin makinis na po siya. I-blitz po natin ito dahil gayahin nga po natin yung kulay po ng ating pinto. At yung pinto na yun ay naka-blitz. So dapat i-blitz din po natin ito. At dahil tapos na po nating lihain mga boss, kailangan po nating linisin yung ating dumi. So kailangan po nating walisin yung mga alikabok mula po sa ating mga pinaglihaan para po malinis po talaga siya bago po natin i-apply yung ating pangalawang procedure dito po sa trabaho na ito. Isang mahalagang tip nga pala mga boss, kapag gumamit po kayo ng wood blades number 1 at number 2, dapat po muna ninyong unahin sa pagliha yung kahoy bago po ninyo i-apply yung wood blades. Dahil sa oras na inuna po ninyo ang pag-apply ng wood blades bago po ninyo lihain, maaring mabaliwala yung inyong pag-wood blades. Dahil kapag niliha po natin ng husto yung kahoy, maaring abutin po yung original na kulay ng kahoy. So sayang yung ginawa nating wood blades. Matapos po matayo yung ating wood bridge number 1, ngayon i-apply naman po natin yung ating wood bridge number 2. Itong wood bridge number 2 mga boss, ito po yung nakakapinsala po talaga sa ating mga balat. Kapag natalsikan o nahipo po natin yung wood bridge na number 2 na ito, ay sigurado mamumuti po yung balat po natin at masakit po ito kung sa kuko po ito mangyari. Paalala nga pala mga boss, huwag po gahin ang ganitong klaseng trabaho mga boss na wala po akong goggles o wala po akong guantes. Tanging mga profesional lamang po at bihasa sa paghawak po ng brush ang pwedeng gumawa po nito. Pero ang nire-require po talaga nito na dapat meron po tayong suot na guantes dahil nakakapinsala nga sa ating balat at safety goggles para pag tumalsik po sa ating mukha o sa ating mata, hindi po matamaan yung ating mata. At kung mangyari mga boss na napatakan o nabasa yung inyong balat dito po sa wood bridge number 2 na ito, kailangan po muna ninyong iwanan yung inyong trabaho at pumunta po sa gripo para po hugasan kaagad para po maalis yung chemicals na sobrang tapang po. Itong drawer mga boss ay meron pong problema. So kung napansin po ninyo, ayan po, iba po yung kulay. Nangyari po yan dahil hinasa po ng grinder yan ng karpintero. So, inisip siguro ng karpintero na para pumantay po siya, so kailangan hasain. So, ganyan po ang nangyari. So, yan po ang problema ngayon. Dahil kahit anong bleach ang gagawin po natin, hindi po talaga matatablan ng bleach yung itim na yan, dyan sa layer na yan. So, kailangan po natin, gamitan po natin ito. Lacquer primer surface. So, pagka ganyan problema mga boss, kailangan lang po natin magtimpla ng automotive lacquer na kulay cream at yun ang ipintura po natin. So manipis lang po dapat ang ating pag-apply dito dahil hindi naman po natin kailangan kapalan dahil mahalata naman po masyado na nakapintura po siya. Tamang pintura lang po para lang po matanggal yung layer po na kulay itim ng plywood. Pagkatapos ko in-apply ang ating wood bridge number 1 into at natuyo na po siya, tapos na-apply na rin po natin yung ating primer na kulay cream para po doon sa ating mga drawers. At nahugasan na rin po natin ng lacquer thinner, napasadahan na rin po natin ng liha. Ang ginagawa po natin ngayon ay in-apply na po natin yung ating wood stain. Ang wood stain po dito mga boss ay oil lang po ito. Ito po ay kulay oak. At ngayon mga boss, timplahin na po natin yung ating pangipit para po sa ating wood stain. So sanding sealer po, dalawa po yung timplahin natin na sanding sealer. Siyempre ilalagyan natin ng lacquer flow at lacquer thinner. So dito po natin timplahin. Paalala nga pala mga boss, kailangan po nating haluin ng husto yung laman po ng sanding sealer dahil ang sanding sealer po magkakaroon po ng latak po doon sa ilalim. So kailangan po nating durugin yon bago po natin timplahan ng lacquer flow. Ang lacquer flow na ilagay po natin basta sanding sealer po, base po sa buisin, yan po ay hanggang 3% na lacquer flow ang ilagay po natin at ang ating lacquer thinner hanggang 20% po. Haluin na po natin ang husto
bago po natin i-spray. So ngayon mga boss, i-spray na po natin yung ating sanding sealer na ating tinimpla at ngayon po magsisimula na po yung ating kalbaryo po dito. So para po sa mga pintor, alam po nila ito. Pagka ganitong klaseng kwarto na kulob po siya, maliit lang po siya, isang bintana na maliit lang po, wala tayong exhaust fan, wala tayong electric fan. Yung mga ganitong klaseng trabaho mga boss, ito po talaga yung mga trabaho na talagang inaayawan ko dahil sobrang kulob po. Sigurado po talaga, high po talaga dito kapag matapos po yung ating isprayhan. At kung napansin po ninyo mga boss, ayan, ilang minute pa lang ako, siguro mga 2 minuto pa lang ako nag-spray, pero kita nyo naman, sobrang usok po sa loob. So mamaya, halos hindi na po kita yan mamaya kapag tuloy-tuloy na po yung ating pag-i-spray. So yan po ang pinaka ayaw ko na trabaho at alam ko mga boss na ito rin po yung isa sa mga inaayawan ng mga pintor o ng mga barnisador, yung mga ganitong klaseng trabaho na talagang napakausok sa loob dahil hindi nga po makalabas. Isa po sa mga memorable po sa akin dito sa kwarto na ito pong usok na nakikita po ninyo. Bukod pa sa hindi magandang nangyari dito sa kwarto na ito. Ang mga drawer po nito mga boss ay dinala ko po sa labas para doon ko na po i-spray dahil open air para po makahinga naman tayo. Pagkatapos po nating i-sprayhan ng sanding sealer, 3 patong po yung ginawa po namin dito. Minasilihan na po namin, yung iba nagliliha, ayan po. Yung iba naman ay nag-retouch na po doon sa mga pinagmasilihan. At kung napansin po ninyo mga boss, yung mga tao dito nakahubad na, pasensya na po kayo. Talagang napakainit po dito sa kwarto na ito dahil masyado pong kulob siya. At ngayon dahil tapos na po nating lihain at tapos na po nating i-spot yung mga masilya at na-retouch na rin po natin. So oras na po para i-adjust yung mga kulay. So kailangan po natin i-adjust para magpare-parehas po sila para po magaya po natin yung kulay po talaga ng ating pintuan. Ang ginamit po natin pang-adjust po dito mga boss ay yung ating wood stain. Pinataklan po natin sa ating sanding sealer. Nilagyan po ng lacquer flow at lacquer thinner. At sa ating pag-spray mga boss, basta mag-adjust po tayo ng kulay, huwag po nating lakasan ng hangin. At huwag rin po natin laparan yung buga po ng ating spray gun. So dahil sa nag-apply po tayo ng pang-adjust, gamit po ang wood stain tapos pinatak po natin doon sa ating sanding sealer, kailangan po nating isprayhan ito ng sanding sealer para solid po yung ating trabaho. Kailangan po nating i-sealer bago po natin ito i-top coat. Ang ginawa na po natin ngayon mga boss ay in-apply na po natin yung ating top coat. Ang ating top coat po dito mga boss ay matte finish. Ibig sabihin po, dalawa po ang ating clear gloss lacquer, isa po ang dead flat, 10% yung lacquer flow, at 20% na lacquer thinner. So simula na naman po yung ating kalbaryo dito. Ayan, kung napansin po ninyo, nababalot na po ang buong kwarto sa usok ng ating varnish. At ngayon mga boss, nakita na po ninyo kung gaano po kahirap ang sitwasyon po para po sa mga barnisador o yung mga finishing po na pintor. Baka po pwedeng humiling sa inyo mga boss na pakisuportahan po yung aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po.